Nauwi sa saksakan ng alitan ng magkapatid sa bayan ng Mangaldan pasado alas 12 ng hating gabi nitong linggo. Naganap ang insidente sa barangay Aman Sabina kung saan parehong nasa loob ng bahay ang magkapatid na magsimula ang mainitang pagtatalo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Tuayon, sa gitna ng komosyon, sinasabing bigla na lamang sinaksak ng nakababatang kapatid ang kanyang kuya. 4 na beses tinamaan ng patalimang biktima kung saan ang mga sugat ay tumama sa kanyang braso at bandang likuran. Agad na isinugod sa ospital ang biktima at kasalukuyan ng ginagamot. Samantala, agad namang nadakip ng mga otoridad ang sospek at sasampahan ng kaukulang kaso. Hindi na narecover ang ginamit ng patalim matapos itong itapon umano ng sospek matapos ang krimen. Paalala ng kapulisan, iwasan ang anumang pagtatalo na maaaring humantong sa karahasan. Magsagawa ng mahinahong pag-uusap sa halip ng paigtingin ang sigalot sa loob ng tahanan. May nangyari pong traffic incident dito po sa Mangaldan. Bandang alas 12 po ng mga 12:40 po ng gabi ng August 3, 2025 po. Kami po ay tinawagan at nag-responde sa insidente na to. Dito po sa Mansabina, Mangaldan, Pangasinan. Ang ating pong victim ay isang Jonathan Bisperas, 29 years old po, jobless. Ito po ay magkapatid. Ang kapatid niya po si Kyle Bisperas at po ay taga-Pares ng lugar. According po sa investigation namin, itong magkapatid po ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo at nagresulta po ay natuloy po sa pananaksak, pumunta po sa kusina itong suspect natin at bigla na po sinaksak na 4 beses itong ating biktima. According po sa pag-imbestiga namin, ito ay naging dahilan sa lagi nag-aaway sila at ito pong suspect natin ay according ay binenta niya yung cellphone. At ito po yung naging dahilan kung bakit sila nag-aaway. Kaya po ito yung naging dahilan ng pananaksak niya rin. Ito po yung nasaksihan ng kanyang brother-in-law at ito po siya rin ang nag-aawat at dinala nila po itong ating biktima dito po sa RHU1 Mangaldan po. Na prosecutor na po itong ating suspect para po pailan ng kaso ng homicide po. Yes po, binenta po yung suspect ng cellphone ng ating biktima, kaya po yun po yung naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Yes po, sabi pagtatanong po ay lagi po sila nag-aaway ng isang kapatid niya na to. At ito nga po noong August 3 ay talagang mas naging matindi po pag-aaway nila. Bigla na lang pong pinagsasaksak na ito ating suspect ng ating biktima. Ito po yung may mga tama sa braso at sa likod po. 4 po yung saksak ng natamo ng biktima, 2 po sa braso, 1 po sa likod at sa may sakit na giliran po. Nasa RFC Wandago pa na po itong ating biktima at so far po medyo stable na po yung kalagay as of now po. Wala na po sila na nadamay. Ito na po away pamilya at sa loob sila ng bahay. At ito po napasipay naman ng kanyang brother ito. Wala po bang lasing sa kanila? Yun po yung hindi natin i-establish pa natin po yung kung may nakainom po since pero po so far wala na po nabanggit nakainom so far sa pag-iimbestiga namin. Ito po nga attempted homicide po. Initial po natin na ikakaso po sa ating suspect po. Yeah. Yes po, ngayon po dinala siya sa Office of the Prosecutor dito sa Maysagupan para po sa kanyang pag-inquest po. Opo, kailangan po talaga na ang mga bagay po ay kailangan po magpigil po tayo sa sarili natin na talaga pong isipin natin yung paglinawa natin ay may mga bagay po na kahit anong galit natin ay kailangan po natin mag-isip po tayo sa mga pwede mangyari. Kaya po pinapakaisip po natin na huwag po magpadala sa inis ng ulo at maging mahinahon po para po hindi po humantong sa ganitong incident. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Jazz ng Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!